ng bazaar. Tama ba yan? Ha? Ikaw, ano spelling mo? Double Z, double Z, A-R-E. Ikaw? D-A-double-Z-A-R. Okay. D-A-double-Z-A-R. Ikaw naman? D-A-J-A-R. Ang tama ay... Anong spelling mo? D-A-J-A-R. Hindi, napansin kasi namin iba yung spelling dito eh. Magkaiba. Ano yung tama? Kayo o ito? Pare-pareho lang siguro yan. Mali. Hindi, magkaiba eh. Pareho lang ang basa. Magkaiba lang ang sulat. Exclusive parking for Emerald Garden customers only. Customers only what? Ano, may mali ba dyan sa tingin mo? Anong mali? Bakit? Kayo, sa tingin nyo, may mali ba dito sa karatula nyo? Wala namang mali, sir, ah. Sa ilang mga sulok ng kalsada sa Metro Manila, maraming nakakaaliw basahin. Up to our values customer. SD Hardware is transferred to... Bossing, tingin nyo ba tama itong signage na yan? Tama ba yung signage na yan? O may mali? Tingin nyo? Tama ba yan? Tama ba yung pagkasulat? Ang alam ko lang mali dyan, yung pakalagay. Doon sa spelling o sa grammar? May nakita ba kayong mali? Okay. Sige po. Thank you. Kung isa ito sa sukatan ng kakayahan ng mga Pinoy sa wikang Ingles, nakakatuwa nga ba? Saan nga ba unang isinusulat ang mga letra? Sa isang mababang paaralan sa Caloocan, may isang espesyal na silid-aralan ang bawat baitang. Hindi dahil special children sila, kundi dahil ngayon pa lang sila natututong magbasa. Grade 6 na ang grupo ng mga estudyanteng ito. Sa ilalim ng bilingual policy ng bansa, grade 1 pa lang kailangan ng pag-aralan ng wikang Ingles, kasabay ng pag-aaral ng wikang Filipino. At maliban doon, ginagamit rin ang mga wikang ito sa pag-aaral ng ibang subject tulad ng math at siyensya. Pilit na itinutuwid ang kanilang dila sa pagbigkas ng wikang banyaga. Mas mahirap ito sa mga batang hindi Filipino o Ingles ang kanilang unang wika, tulad ng mga Bisaya, Ilocano, Ilonggo at marami pang iba. Math. So I hope you will practice reading this at home. And let's now review everybody. Sa tingin ko, talagang nahirapan sila, kaya lang ang practice. Hanggat mapapababa mo, ma-explain mo yung gusto mong ituro sa pinakamababaw na English kung saan siya kung saan ka maiintindihan. Bago ang paraan ng teacher para gawin. Bago na yung ano. 16 na taong gulang na si Jason. 3 beses na siyang umulit ng grade 4. Pero tila pala isipan pa rin sa kanya kung paano nabubuo ang isang salita. Okay, will you continue? Jason, will you practice your home? Running. Run. How
How do we sound this letter? Oh. Oh. What letter is it? Gan. Go. Ga. Ran. Gan. Ran. Ram. Ram. Gan. From. Ran. Ran. Ring. Ring. Okay, so after class, you partner with Talia, and Talia will help you how to read the words, okay? Apo. Kasi po, hindi po intindihan po ng ko po. Minsan po, tatakas na lang po ng school. Nari po, mami po ako mo. Ayun po, tatakas na lang po ako. Tatagal po ako dun. Tapos ng English, kung pasok na po ako. Are some of the list of words, list of words with a verb. Kung tutuusin, hindi naman naiiba si Jason sa maraming kabataang hirap sa pag-aaral dahil sa wikang banyagang ginagamit. At maaring ito'y isang dahilan kung bakit napakataas ng dropout rate sa ating bansa. Sa bawat 100 nakakapasok ng grade 1, 65 lang ang nakakapagtapos ng grade 6. Ang karamihan ng dropout ay mga lalaki na dahil mahirap makahanap ng trabaho, nagiging tambay na lang o di kaya minsan, kriminal. Ang isa sa pinaka-fundamental na hindi pinapansin ng marami ay yung hindi naiintindihan ng mga bata, yung kanilang mga teacher. Hindi sila makasunod dun sa mga lessons. Bakit? Kasi yung wikang ginagamit dun sa eskwela ay hindi nila wika. No? So, dahil dyan, sa hindi nagkakaintindihan, tingnan natin yung mga learning outcomes, yung dropout rates, yung mga problemang kinakaharap ng mga bata sa pagkakatuto, no? Lahat yan makikita natin sa sa language, no? Let's proceed to group 3. 1, 2, 3. Okay, ready? Go muna rin. Okay, once more. Let's read once more. Where is the fruit? On the tree. On the tree. Pero hindi lang pala simpleng pagsulat at pagbasa ang problema ni Jason. Nung gusto rin tuloy yung test, pwede magbalik. Galing sa kantin, kumain. Tapos pwede ituloy yung test. Tapos kumakain. Sakay ka na. Gusto ba ako, ma'am? Sinamahan namin siya sa kanyang pananghalian. Sa 5 pisong baon ng bata, ito lang ang maaari niyang bilhin. Ang gabi pa ako namulat ng kain ko. Ano kinakain mo araw-araw? Opo. Kalian mo? Opo. Hindi ka ba kumain sa bahay? Hindi po. Hindi ka kumain sa bahay? Walang pera po walang bigas. Mahirap na ngang intindihin ang wikang banyaga. Kumakalam pa ang kanyang sikmura.